Magandang araw sa lahat. Ako si Carl Christian Gico, isang computer science student sa Quezon City University at ngayon ay pag-aaralan natin ang program flow iteration control structure. Bago magsimula ang lahat, alamin muna natin ang objectives ng tutorial na ito. Una, paliwanag ang kagamitan ng iteration statement at alamin ang pinagkaiba ng while, do while, and for loops. Pangalawa, gamitin ng loop structures in Java para mas resolba ang mga problema na nangangailangan ng repetisyon. Pangatlo, gamitin ang break, continue, return para makontrol ang flow of loops ng mas epektibo. Ano nga ba ang iteration control structure? Isa siyang statement na nag-aalaw na ma-execute ang block of code ng paulit-ulit. May tatlong types ito, while, do while, for loop. Now, bago tayo pumunta sa looping, kailangan muna natin alamin ang dalawang types ng increment. Para hindi mag-infinite ang loop, kailangan gumamit tayo ng increment. Ang unang type ng increment ay pre-increment, kung saan ang value ng isang variable ay nag-i-increase bago siya gamitin. Ang pangalawa naman ay ang post-increment, kung saan nadadagdagan ang value ng variable pagtapos siyang gamitin. Tayo ay pumunta na sa unang type ng loops or ng iteration statement, ang while. Isa siyang statement or block of statement na pinaulit-ulit as long as ang condition is true or satisfied. Punta tayo sa demo. So, sa demo na 'to, sabihin natin na gusto natin na i-print ang numbers 1 to 10. Puwede naman natin gawin na system.out.print 1, system.out.print 2, kaso sobrang haba ng block of code na 'yun. So, sa situation na 'yun, gagamit tayo ng while loop. Dito sa syntax na 'to, makikita natin sa loob ng parentheses ang boolean expression, which is true or false. So, para ma-execute natin 'yan, mag-declare muna tayo or initialize tayo ng isang variable. Sabihin natin na integer x is equals to 1, terminate. Now, para maging boolean expression 'tong nasa loob, palitan natin siya, gawin nating x is equals less than 10. Yan. Ibig sabihin, maglo-loop siya hanggang maging 10 ang value ng x. Sa unang statement, lagay natin ay system.out.print. Ayan, next line. X. Yan. Sa susunod na line, gagamit tayo ng increment para hindi maging infinite ang magiging result. So in this case, gagamit tayo ng post increment. Plus plus. Ayan. So, ang ginagawa nitong unang part na 'to, chine-check niya kung magiging true ba. Sa susunod, 'pag naging true ang result nito, magpi-print siya, ipi-print niya yung number na x. Tapos pagtapos ma-print, magdadagdag naman siya ng +1 sa x. Babalik siya sa taas, gano'n ulit, che-check niya, this time magiging 'to na yung x. Is it true na less than or equal sa 10? Yes. Pe-print ulit siya. Tapos madadagdagan ulit. So, tingnan natin ang kalalabasan nito. Dito. Ayan. Kita niyo naman, na-print yung 1 to 10. Now, pwede natin dagdagan 'to. Papalitan lang natin yung nasa boolean expression, sabihin nating 15. Magiging result nito ay magpi-print siya ng numbers 1 to 15. Ayan. Paano ba natin 'to yan, number 1 to 15. What if sabihin natin gusto natin mag-start sa 5? Puwede nating ibahin yung value ng x. Ayan, simula siya sa 5 hanggang sa 15. Sa dulo, para lang siyang tulad ng while, pero kung pansin niyo,
Ang Boolean expression ay nasa baba. Ayan. Wait, ayan, ayan. Nasa baba. Imbis na nasa taas. So, ibig sabihin, kahit na sabihin nating mas mataas yung value ng x kaysa sa ano sa value na nilagay natin dito at ang boolean ay less than or equals, may execute pa din 'tong unang line na 'to bago ma-terminate o dumaan dito sa boolean expression na 'to. So, ang pinaka-highlight ng do while is ano, mag-e-execute siya at least once bago mag-terminate ang program. Punta tayo sa demo. So, sa demo na 'to ng do while, gawin din natin yung ginawa natin kanina para mas madali at mas simpleng, maintindihan. Una ay magde-declare tayo ng isang variable which is integer x equals to 1, terminate. Gagamitin natin ang do while looping. Do ang sin wait lang, tapusin ko muna at i-explain ko yung syntax. System dot out that and then terminate tapos increment I plus set this bakit mag-e-error? Tama lang. While um x is equals to 2. Ay, no, equals to 10. What Boolean cannot be converted to? No shit, man. So, it's done to 10. Ayan. So, kakatapos ko lang, explain na natin ang syntax. So, katulad ng napapansin nyo, kumpara sa while, ang boolean ay nasa dulo. Ayan. So, that means, kahit anong value pa ng 1, magpiprint pa rin siya ng isang beses kasi ang execution ng code ay pababa. Ganyan. So, mag-e-execute pa din siya ng isang beses kahit na magiging false ang kalalabasan niya. So, try muna natin 'to. Sa unang case na 'to ay x is equals 1 less than 10 pa rin siya. So, magpi-print siya hanggang maging false 'to. Ayan. Now, what if gawin nating 15 ang x? So, magiging false 'to. Pero mapi-print pa rin 'yan ng isang beses. Ayan. 'Yan, 15. Ayun ang pinagkaiba ng do while sa while. Sa do while, magpi-print siya or magra-run siya ng at least once hanggang maging false 'to. Punta tayo sa susunod na looping or iteration. So, ang pinakahuling type ng looping ay ang for looping. Ang pinaka-highlight ng for looping ay ang initialization, condition, at yung increment ay nasa isang line lang. Same din siya ng function ng katulad ng nakaraang looping na repeats a block of code in a specific numbers of time. So magandang gamitin si for looping 'pag alam mo kung ilang beses mo ulitin ang isang block ng code. Proceed tayo sa demo. Sa demo na 'to, magpi-print tayo ng numbers 1 to 10 gamit ang for loop para mas simple at mas madaling maunawaan. So ang una ay 4. Sa unang part ng parenthesis nakalagay dito ay initialization, sa magde-declare tayo ng value. Sabihin nating integer x is equals to 1.
Susunod ay ang Boolean expression kung saan iche-check kung true or false. X is less than or equal to 10. Ang susunod ay ang increment para hindi maging infinite ang kalalabasan ng loop. Yan. Tapos, curly brackets kung saan doon natin ilalagay ang block of code na dapat i-execute pag sa looping. Sabihin natin system.out.print line break. Next line is X. Yan. Kalalabasan nito ay simula 1 hanggang 10. So, paano nga ba 'to gumagana? Sa for loop, ang unang part ay ang initialization. Dito niya kukunin kung magiging true or false ba ang magiging value ng second statement. Yan, iche-check niya. Pagkatapos naman ma-check, ay dadagdagan niya ng isang value para sa next process or isa pang pagbalik mamaya. Pagtapos i-check kung true ba, 'pag naging true, yan, ipi-print niya yung number na X. Babalik siya babalik siya dito, babalik siya sa boolean, pero this time magiging 2 na kasi nadagdagan siya ng isa, yan. Pero true pa din, so ipi-print pa rin niya. Pabalik-balik yan hanggang maging false na at ma-terminate yung program. Bago tayo pumunta sa branching statement, i-recap muna natin. Ano nga ba ulit ang struktura ng looping? Una, ang initialization kung saan nagdedeklara tayo ng value. Pangalawa, ang Boolean expression kung saan tinitignan kung ang condition ba ay true or false. 'Pag true, i-execute ang code. Ang susunod, ang increment kung saan nagdadagdag o nagbabawas depende kung ano ang iseset mo sa value para hindi maging infinite ang kalalabasan ng looping. Ang branching statement ay ginagamit upang mas makontrol ang looping ng mas epektibo. Meron tayong tatlong pwedeng gamitin: break, return, at continue. Ang break ay ginagamit para tapusin ang loop at ilipat ang control sa labas ng loop. Ginagamit naman ang continue statement para i-skip o lagpasan ang isang iteration at pagalawin ang cycle sa susunod. Pangatlo naman ay ang return kung saan ang ginagawa nito ay lumabas mula sa kasalukuyang method at maaring magbalik ng value. Punta tayo sa demo. So, sa demo nito, pansin nyo, para lang siyang katulad ng demo natin na ginamit sa for loop. Now, so papapansin nyo, pag niran natin to, magpiprint to ng 1 to 10. Now, sabihin natin gusto natin siya tapusin ng 7 nang hindi ginagalaw to. Yan. Ilalagay lang natin ay if x is equals to 3, tapos break. Yan. So, papansin nyo, pag niran natin to, tatapos sa 2. Kasi, pag na-meet tong condition na to, ay pag naging true to or pag na-meet to, matatapos na agad yung looping. Lilipat na siya sa labas ng loop. Ibig sabihin, mate-terminate na kasi wala ng code sa labas ng loop. Sabihin natin, gusto natin i-skip ang iteration na number 4 or 4. Magra-run pa rin 'to, magpi-print pa rin siya ng 1 hanggang 10. Wait. Ayan, continue. Magra-run pa rin 'to at magpi-print pa rin 'to ng hanggang 10 pero may skip yung 4. 'Yan.
Pansin niyo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6. Dahil sa continue, ibig sabihin 'pag na-meet 'to, 'pag na-meet 'to, ah, i-skip at iko-continue sa susunod na iteration which is yung 5. At ayun, natapos na natin ang tutorial tungkol sa iteration statement sa Java. Nakita natin kung paano gumana ang while, do while, at for loops. Pati na rin ang branching statements tulad ng break, continue. Natutunan din natin kung kailan sila ginagamit at kung paano sila nakakatulong para gawing mas simple at mas organized ang ating code. Sana'y mas malinaw na sa inyo ngayon kung paano umikot ang program flow gamit ang loops. Ayun lang, maraming salamat.